Mag-ano lang tayo. So, assuming na maganda na yung layout natin sa taas, so ide-design natin from here on, pababa. Okay? So, nagawa na natin to last time. Tama? May question dito, paano ginawa? From the top ulit? Hindi na. Okay? So, game. So, ang gagawin natin is, sa pagde-design ng web, dapat nakikita mo na agad yung common settings. So, sir, ano yung sinasabing common settings? Kung uobserbahan mo to, at saka ito, isi-isa lang yung halos na ginagawa. Tama ba? Itong bold minimalistic design, yung portfolio items, yung recent post, ay iisa lang yung design. Okay? So, ang gagawin natin dyan, pwedeng yung isang settings na lang dito para do sa tatlo. So, siya ay part ng, wait lang ha. So, slider, tapos na. So, punta ako dun sa panel na merong laman na H2. So, yun yung ide-design ko, ano? Panel na may laman na H2. Okay, nagre-record. So, sige, tingin. Tingin sa taas. So, panel na may laman na H2. So, siguro ito. So, panel na may laman na H2. Okay? So, ito siya. Last. Okay? So, font weight, gagawin ko siyang normal. Sir, bakit ginawa mong normal? Ang nakabold lang kasi yung unang sentence. Which is, nakakulong siya dun sa strong. Ang behavior ng header, lahat ay bold. Okay? Ulitin ko, ang behavior ng header is lahat ay bold. Pero, pwede mo siyang i-counter. Gagawin kong normal. Ang behavior ng strong is i-bold naman niya. So, ibig sabihin, kung yung strong lang ang bold, siya lang yung magiging bold na sinasabi. Okay? So, pwede nating palakihin. Ito ay font size, sabihin kong 25 pixels. Okay? Masyadong maliit. Kung naliliitan ka pa, so, halimbawa 35. Masyadong malaki. Sobrang laki naman. 25, siguro mga 30. So, siguro pwede na yan. Okay? Tapos, sige, kunwari ganyan. Sir, paano ginagawa yung, yung nasa ilalim? Huwag ka nang lumayo. Kunin mo na lang yung settings nito. So, balik ka sa slider. Balik ako sa slider. So, kopyahin ko na lang tong part na to. Control-C. Then, meron akong panel H2. So, pwede ko sabihin panel H2 before. So, gagamitin natin siya. So, ito yung magiging settings ko na tinatawag. Tapos, gagawin ko yung H2 ko ay, position relative. Ayun yung line. Okay? Then, babaguhin ko lang yung kulay. Ito, nanggaling to sa slider, So, gray. So, itong H2 natin, sabihin ko, margin, bottom, alagyan ko margin bottom. Lakihan nyo na nga naman para kita nyo yung effect. Okay? So, masyadong malayo, which is okay lang. So, lalagyan ko to ng padding, bottom, 20 pixels, para lumayo lang yung line. Kung nalalayuan ka, lapitan mo, about 15. Okay? Then ito, so, imo-modify ko lang, siguro mga 50. Okay? Masyadong malayo. Okay, siguro mga 20 lang. Hindi naman. 30. O, sige, magde-decide tayo na 30 yung layo niya. Ito. Okay? So, next. Sir, yung portfolio items, the same din. So, ang gawin mo na lang, para makatipid ka, i-declare mo na lang ito ay common settings. Common settings na tinatawag. Okay? So, sir, ano ibig sabihin ng common settings? Sa portfolio, meron din akong H2. So, dadagdagan ko na lang ito. So, pwede ko sabihin ito ay portfolio, meron din akong H2. Okay? Tapos, dadagdagan ko din to. So, ito ay portfolio, H2, before.
na tinatawag. So, ibig sabihin, isa lang yung settings natin. Applicable dito at saka dun sa taas. Okay, mamaya natin ayusin yung distancing, ano. Kung nalalayuan is okay lang, madali siyang ilapit. Okay? So, common settings, kailangan ko lang ng comma na tinatawag. Kung nalalayuan, siguro ano na lang, yung padding ko is 10 lang. Siguro 5. Okay, so siguro 5 na lang. Tapos yung margin bottom is around 30. Okay, so ito yung ginagawa natin, ano, itong part na to. So ayan. So yung portfolio items, the same. Then yung recent post, the same din. So punta lang ako doon sa recent post. Recent post, H2. So dadagdagan ko lang ulit. Common settings. So ito ay recent post. So, H2. Okay? So, dadagdagan mo lang ulit. Ito ay recent post. So, gagawin ko tong H2 before. So, common settings. So, 1, 2, 3. Okay? So, ayusin na natin yung ano yung distancing nila. So, itong blog post title goes here. Kung i-design ko siya, ano, yung portfolio items, ilalayo ko na. Tingnan natin, ano, ito yung portfolio items. Lahat ng H2, by the way, is merong border top, one pick, solid, siguro black na lang. Okay? So, ito yung ginagawa natin. Meron siyang black border sa taas. Then, siguro, padding top, mga 20 pixels. Okay? So, yan. Border. So, since common yung settings, may border na rin ako sa portfolio items. May border na rin ako dun sa recent post. Ito siya. Okay? So, lahat naapektuhan na siya. Kasi lahat ito H2. H2, 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 H2. Okay? So, sir, next. Ilalayo natin ng konti yung portfolio items. Walang problema. ID portfolio. Hanapin natin. So, ito yung ID portfolio. Siguro, margin bottom is 40. Margin top, siguro around 80 pixels. Okay? So, nilalayo lang natin yung portfolio. Ito siya. Itong part na to. Then, meron akong recent post. Then, lahat ng recent post na H3 ba to? So, check ko lang ano. Lahat ng recent post na H3 ay merong border sa baba. Titingnan nyo, ano? Meron siyang border sa baba. So, next. So, ito siya. So, ito ay recent post H3. So, border, bottom, one pix, solid, black. Okay? So, ito yung dinedesign natin. So, siguro padding, bottom. Okay? So, 20 pixels. Yung recent post na H3, sorry. Control X. Mali yung placement ko. Okay? So, pwedeng sabihin mo lahat ng H3, ng recent post, is meron akong margin, bottom, siguro around 20 pixels. So, ito siya. Sir, how about yung read more? Okay? Sa loob ng recent post, kung titingnan natin, meron akong A. So, yun yung tatargetin natin. Sa lahat ng recent post, is meron akong A. So, ganito Sir, pag nilagyan ko yan ng margin top, halimbawa, ganyang kalaki, anong mangyayari? So, walang mangyayari. So, ganito, tandaan nyo yung letter A, anchor tag, is inline element na tinatawag. Kapag ikaw ay inline element, bawal kang bigyan ng margin at saka ng padding. Bawal ka ding bigyan ng width at saka ng height. So, ang gagawin mo, pwede mong baguhin yung display niya, which is black. Yun lang yung moment nung time
na pwede kang gumamit ng margin top. Ang layo, di ba? So, ulitin ko ano. Ang letter A natin, ang anchor tag, ay hindi mo pwede natively bigyan ng width and height kasi siya ay inline element. Para ma-appreciate nyo kung ano ibig sabihin ng display block, so lagyan ko siya ng border. So, ganito itsura ng display block. Kakampanin ko yung buong space. Sir, hindi naman ganyan ang behavior ng link eh. Wala ding problema. Ang gawin mo is inline block. Ibig sabihin, pwede mo siyang bigyan ng margin and padding, pero yung behavior niya is gaya nung dati. Pag tinanggal mo yan, didikit ulit. Bawal mo siyang bigyan ng margin. So remember ano, it's either display inline block o kaya ay inline block lang. So gagawin ko tong siguro mga 40 lang. 40 pixels ang layo. Then tatanggalin ko yung border. Okay? Then ide-design ko siya. Pwede ko sabihin lahat ng link pansamantala ay color black. Okay? Tapos ay font weight ay bold. Sir, bakit hindi nagbabago yung link? Okay? I-explain ko na lang. Sir, tatanggalin ko yung line. So, pwede ko sabihin none. Sir, bakit yan ay kulay violet pa rin? Remember, kapag nagde-design ka ng link, 4 ang settings. So, kukopyahin ko siya. So, pwede ko sabihin, yung pangalawa is visited. Okay? So, kukopyahin ko ulit. Dapat meron akong settings. Kung gusto mong baguhin yung hover, tapos meron kang settings kung ano yung active. So, ang gagawin ko na lang, kapag active ako is color black din. Hindi siya magbabago kahit i-click ko. Sir, ano ibig sabihin nung link? Native na settings. Sir, ano ibig sabihin nung visited? Kapag na-click mo na yung link. Sir, ano ibig sabihin nung hover? Kapag yung mouse mo yung nandun. Sir, ano ibig sabihin nung active? Kapag kiniklik ko, hindi ko binibitawan yung mouse. Yun yung active. Pwede kang, habang hindi mo binibitawan, halimbawa, kulay violet. Pag binitawan mo, which is visited na siya, may specific ang kulay. So, kung ayaw mo magbago yung color ng link, hate na hate ko mag-design ng link. Kasi kailangan yung 4 talaga. Kailangan, may pattern, link, visited, hover, active. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Labha. Ha? Link, visited, hover, active. Yun yung arrangement na tinatawag. Labha. Okay? So, ito yung read more. Then, itong nasa baba, ayusin lang natin yung spacing. Then, gagawin natin yung mga mahirap na parts. So, sir, about bold dim, nasan pa siya? So, ito. Siya ay part ng, hindi ako nagkakamali, inspect mo na lang. Part siya ng footer. Okay? So, ang gagawin ko is punta ako dun sa footer. May settings ba ako ng footer? ID? Wala. So, ang gagawin ko, ito ay footer. So, kita ko na agad, border, top, 5 pix, solid, red. Okay? Which is hindi siya red. Siya ay black. So, ito yung ginagawa natin. Okay? Then, lagyan mo lang ng margin. Siguro, padding na lang. Okay? Padding, bottom. So, 50. Teka, wait lang. Hindi gumagalaw yung aking footer. Wait lang ha. Hindi gumagalaw yung footer. So, ito siya. Meron akong padding bottom na 50. Wait lang ha. Hindi po pwede dyan. Okay? So, tanggalin ko siya. Ilagay ko siya sa footer panel. Okay? So, margin, top. Siguro 50 pixels. So, yan. Inilalayo ko lang siya, no? So, ito siya. Ito yung footer container. Ito yung aking footer panel from here hanggang dulo. So, nandyan sa baba. So, sa loob ng footer panel, wait lang ha. Daming settings eh. Sa loob ng footer panel, meron akong H3.
Okay? So, kopyahin ko na lang to. Control C. Okay? Hello, nandiyan pa ba kayo? Okay? So, H3. So, pwede ko sabihin margin bottom is halimbawa 20 pixels na tinatawag. So, nilalayo ko lang itong nandito sa ilalim. Okay? So, sir, magkakadikit. So, remember, tayo naka-flex box. So, pwede ko siyang bigyan ng specific gap. Siguro 30 pixels. So, yan yung ibig sabihin. So, sir, masyadong malapit yung social. Hindi ako nagkakamali. Footer panel social. So, kukopyahin ko na lang. Meron na pala. Okay? Margin, bottom, siguro mga 15 pixels. Footer panel social, sa ilalim, sorry. Anong iseset ko dyan? Margin dapat pala. Margin, top. Okay? Tapos paliitin ko na lang yung gap. Meron akong gap na 5 pixels. Na 10. So, paliliitin ko na lang, which is 5. So, ito siya. So, next. So far, so good. So, tapusin natin yung nandun sa ilalim. Ito. Footer. Copyright. Okay? So, bigyan mo siya ng border, top, 1 pix, solid, black. Ayun. Padding, top, siguro mga 20. Ayun, sa baba. Then, paliitin natin yung font. Maliit lang yung font niya. Font size. Siguro mga 12 pixels. Okay? Tapos, masyadong dikit. May space. So, margin top. Hindi ko alam. Ba? 40. So, try lang natin 40 pixels. So, nandun sa taas. Okay? So, ito yung nagiging layout natin. So, halos tapos na yung layout. Madaling mag-distance ng ano. Madali itong gawin ng distance eh. So, halos ito na yung layout. So, ang next step natin is i-design natin yung forms. Itong nandito sa ilalim. So, dapat maging ganito. So, sir, paano mag-design ng forms? So, gagamit tayo ng attribute selector. So, dun muna tayo sa ilalim. So, tingnan nyo yung attribute ng footer natin. Meron akong form, meron akong input, meron akong input na tinatawag. So, ito yung bago for today. So, pwede ko sabihin ganito. Sa loob ng footer ko, merong form. Nag-a-agree ba? Nag-a-agree ba sa akin? Andiyan pa ba kayo? Okay. So, sa loob ng footer, meron akong form. Then, meron akong specific input. Ang gagawin natin is attribute selector. So, type. Ang tina-target natin is text. So, tingnan nyo mabuti, Meron akong laman yung footer. Then, matatagpuan ko yung form. Sa loob ng form, meron akong input text. Ito yung tina-target natin. Ito siya. So, ang gagawin natin, para lumaki siya, kunin nyo siya sa padding. Halimbawa, 5 pixels. Ayun yung 5 pixels natin. Hindi ko alam kung 5 pixels. Siguro mas malaki pa. So, gawin kong 8. Okay? So, ito yung text box. Sir, yung padding ko is ganito. So, pag nag-type ka, top, right, bottom, left is naka 8 pixels na tinatawag. So, sir, uulitin ko lang yan. So, Control C, Control B, gagawin ko naman is sa button. So, may padding din ako na 8. Okay? So, next. Sir, paano natin bibigyan ng distansya sa taas? Wala ding problema. So, tumigil ka dito sa footer form. Control C. So, titigil lang ako hanggang dito sa form. So, pwede ko sabihin margin top is siguro mga 10 pixels. Masyadong maliit. 20. Ito, nandito sa taas.
So, sir, paano natin i-resize? So, gawin na lang nating flex box. So, remember, meron akong form, flex container, hello, flex items. Okay, isang oras lang. So, meron akong form, which is container, then meron akong flex item. So, pwede kong gawing flex box to. So, pwede ko sabihin display, flex. Okay? So, side by side. So, ibig sabihin side by side. So, pwedeng ang gawin kong justify content is space between. So, ibig sabihin lang, meron akong space between. Okay? Sir, gusto ko siyang i-resize. Gawin mo na lang, pansamantala, gawin mo silang magkaparehas ng size. Flex 1, flex 1 na tinatawag. Diba? Magkaparehas ng size. Then, bigyan mo na lang siya sa form ng specific gap. So, siguro 15 pixels. So, sorry. Na-close ko. Okay? So, open ko lang ulit. Okay? Na-close ko, sorry. So, meron lang akong specific na, na distance. Sir, button. Wala ding problema. Diba? Meron akong attribute selector. So, pwede ko sabihin color, white. So, yan yung color white. Okay? Then, background. So, sabihin ko na lang is gray. By default, ang button is merong border. So, ang gawin mo na lang, border, 1 pix, solid, same color. Para lang makuha mo siya. Okay? So, gumamit tayo ng flex. Ibig sabihin, gusto kong mas malaki to ng kaunti. Halimbawa, 1.25. Okay, mas malaki lang ako ng kaunti kaysa dun sa isa. Okay, kung nakukulangan ka, pwede mo sabihin 1.45. Sabihin mo, mas malaki ako ng 1.45 dito sa isa. Okay? So, alin bang tama na? Parang ito na yung ko. Yan, ito na pala siya. So, ito yung sign up. Ito yung button, tapos ito. Next, sa taas. Search bar. So, sa search bar, kung titingnan nyo yung CSS natin at saka HTML, so, meron akong header. Sa loob ng header, meron akong form. So, ganun din yung gagawin ko. Okay? Sa loob ng header is meron akong form na tinatawag. So, header is meron akong form. Okay? Pwedeng sabihin ko dito, diretso na ako ng input. Sir, bakit hindi ka na gumamit ng attribute selector? Iisa lang naman yung laman niya eh. So, ibig sabihin, sa loob ng header, meron akong form, meron akong input. Hindi ko na kailangan i-declare na ang type nito ay text. Magsasayang lang ako ng oras. So, remember, kung saan tayo makakatipid, iisa lang naman yung input eh. Tama ba? So, bigyan mo siya ng specific padding. So, siguro 8 pixels din. So, ito yung ating form. Okay? Lalagyan natin ng magnifying glass sa side. Magnifying glass. Sir, paano gagawin natin? Ang meron lang tayo ay image. Okay? So, pag nag-type ako, kita mo na agad maaaring pag ilalagay ko yung magnifying glass, matatakpan na siya. So, ang gagawin mo lang, i-specify mo yung padding niya. So, sa left side ay 8 pixels, top. So, sa right, pwede mo sabihin 35, top, right, bottom, left. So, ibig sabihin, mas malaki lang yung magigi kong spacing dito sa tabi. So, ito yung ibig ko sabihin, Hindi ako babangga dun sa, para meron akong space para dun sa, sa magnifying glass. So, sir, bakit wala kang image tag dyan? Kasi kukunin ko siya as background. Okay? So, meron akong form input. So, pwede ko sabihin, ang background nito ay kulay white. Sir, kulay white. Kulay white naman talaga eh. Okay? Then, ang border nito, tatanggalan ko siya ng border. Border 0. Ibig sabihin, wala muna akong border. Kung nag-decide ka na may border, ito, sir, pag naka-active na ganyan, pwede bang tanggalin ko yan? Yes. May CSS para kapag nandito yung hindi lang hover. Halimbawa, nandito yung mouse mo.
Ibig sabihin, kapag active yung form, may CSS settings tayo doon. Pero wag na muna nating baguhin, ano. Sir, nasa na yung magnifying glass? So, ganito. Gagawin ko siyang background. So, dito na rin. Remember, pwede tayong maglagay ng background as image. So, sir, anong gagawin natin dyan? Sir, anong ibig sabihin yung ginagawa mo? Trip mo lang ba yan? Hindi. So, relative sa positioning ng folder. So, ibig sabihin yan, nandito ako sa CSS, ano? Lalabas ako ng isang folder, ... Kung marunong kayo ng DOS command, ganun na ibig sabihin, ano? Lalabas ako ng isang folder, pupunta ako ng image, dun ko matatagpuan yung magnifying glass. So, ibig sabihin, ito yung magnifying glass na tinatawag. So, sir, anong mangyayari? Sir, ang daming magnifying glass. Remember, ang property ng background is itatile niya yan. Kapag nag-change ka ng desktop na picture mo, pag maliit yung images, itatile niya yan. Diba? Pwedeng fit, pwedeng center. Ano ba? Babaguhin ko itong display settings ko. Ano ba? Ipe-personalize ko siya. Bawa, ang background image ko ay picture ng asawa ko. Iisa lang yun, syempre. Okay? Ganun din nag-work ang HTML at saka CSS. Kung titingnan mo siya, is marami. Kasi sabi mo, ang background mo is magnifying glass eh. Okay? So, sir, paano magiging isa lang? So, sige. Ano yung mga possible values niya? So, dadagdagan mo siya. Pwede mo sabihin, repeat X. Uulitin lang niya in terms ng X-axis. So, sir, ano ibig sabihin ng repeat Y? Uulitin ko in terms ng Y-axis. Sir, paano pag solo lang? No, repeat. Nagigets? Okay? Sir, ano pang meron property ang background? So, remember, ang dami ng property. May background ka na white. At the same time, may background ka na image. Tapos sasabihin mo, bawal ulitin. Positioning. Pwede ba i-position ng image? Yes. Kaso, hindi ka pwedeng mag-umpisa kapag background image sa right side. Yung unang value, left side. So, pwede ko sabihin 95% from the left. Ito yung ibig sabihin yung 95% from the left. Shoot na. Tapos, y-axis, sir, 50% from the vertical. Ibig sabihin, gitna. So, ibig sabihin, hindi ko matatakpan yan. No? So, pwede ako mag-type, YouTube. Okay? So, since wala akong button, ang property niyan is i-enter mo siya. So, yan yung ibig sabihin ng settings na yan. Okay, ganun din yung gagawin ko sa baba pag magsasign up ako. Halimbawa, hingan lang ako ng email. Bawa A, 1 at invalid email ito, number. Okay, so pwede kong gawin ganyan. Bawa, ganyan. Para hindi lang invalid. Okay, so pwede akong mag-type na tinatawag. Tapos meron ako specific background. Okay, nagigets ba? So, ulitin ko. Sa tabs, gusto nilagyan na Yes. Yes. Lahat ng images is pwede mo siyang ilagay kahit saan. Basta, nakadepende sa'yo kung uulitin mo yung pattern o hindi. Ito ay from the x-axis, pumunta sa 95%, kaya nandun siya sa dulo. Then, meron tayong 50% from the y. Ibig sabihin, igigitna ko lang siya. Okay? So, kung ito na yung layout natin, assuming maganda na yung layout natin, yung iba kasi, madali lang natin gawin. Itong nasa baba, masyadong dikit. So, kung titingnan natin, may space siya sa baba. Wala namang problema doon. Footer, copyright. So, ayusin lang muna natin, haba na nung settings. So, pwede ko sabihin, padding, bottoms. Actually, kakaunti pa tong settings na to. Kapag makakakita kayo ng full-fledged na website like CNN, halimbawa, is kahit anong website, is kakaunti pa tong CSS na to. Kasi, homepage pa lang naman ang ginagawa natin eh. Iba yung settings pag pumunta ako ng blog. Another layout. So, ang ginagawa natin, homepage pa lang. Pero yung concept niya is the same. May CSS ka para sa about. So, dadagdagan mo na ngayon yung settings mo. Yung ginagawa natin kasi homepage. So, kung meron kang ibang page, halimbawa, about page. So, another CSS.
Sir, ang magandang practice ba, iipunin ko lang ba siya sa isang CSS? O kung gusto mo ay magkakahiwalay? Anong maganda? By practice, iisa lang yung file. Remember, yung Bootstrap, kung familiar kayo sa Bootstrap, iisang file lang, iisang CSS lang siya. Kasi pag dinoble mo pa siya, another, ilo-load mo pa yung specific image, kakain pa siya ng bandwidth. Ang ginagawa namin dyan, kinocompress namin yung halos hindi mo na ba siya mabasa para lumiit lang yung file. Ibig sabihin, hindi mo na siya mababasa kasi dikit-dikit na siya. Merong compressor na tinatawag. Halimbawa, meron akong settings na ganito. Ang mangyayari dyan, ikinocompress na namin yung CSS. Halimbawa ay text, align, ganito, ikinoconvert namin sa ganito. Tapos meron akong another settings, halimbawa B, halimbawa another settings, another value. So isang line lang para lumiit lang yung file name. Ganon din yung HTML. Kinocompress namin kapag i-deploy mo na siya sa totoong buhay. Okay? Pero hindi natin gagawin yan. So sir, ano pang kulang dyan? So sige, ang maaaring kulang pa dyan is yung behavior nito. Paano yan? Paano ko gagawin, sir? Ang sabi ng graphics artist, kaya minsan ginugulpi namin yung graphics artist. Ang hirap nung effects na pinagagawa. Kung nakakapanood kayo sa Facebook ng away ng graphics artist at saka ng JavaScript editor, sabi ganito yung mangyayari, may hihilang kamay dyan, tapos ay ganito yung mangyayari. Ayun ang na-approve na design. Halimbawa, hihilahin yung kamay para tumaas yung specific element. Isipin mo yung program na gagawin namin sa hinihingi ng graphics artist. Akala kasi ng graphics artist ang dali-dali lang gawin. Yung mga animation na gusto nilang ini-imagine. Pero as a front-end developer, job natin kung anong gusto ng customer. Hindi naman ikaw ang magde-decide. Kung gusto ng customer, nang gagaling yung animation sa left side, hindi ka pwedeng mag-impose na manggagaling siya sa right side. Remember, tayo yung binabayaran nila. Website nila, rules nila. Pero pwede tayong mag-suggest na sasabihin natin, tsaka kasi yung suggestion mo, pero wag ganun yung approach. May mas maganda akong suggestion sa'yo, wag ganito. Pero kung ayaw talaga ng client na ganun, sino ba naman tayo para hindi sumunod? Pwede mo siyang i-encourage na mas maganda yung ganitong approach. Pero hindi ka pwedeng mag-impose. Kung babayaran ka nila halimbawa ng 500 pesos sa buong project, hindi na lang ako kontra kasi baka mawalan pa ako ng project. So susundin ko na lang. Okay? Sayang naman yung 6-digit ko na every month. So hindi na lang ako kontra. So sad to say, ganito yung gusto ng graphics artist, which is ganito yung interpretation. Pag nandito daw yung mouse mo, kailangan mag-appear yung overlay. Mag-a-appear pa lang. Pag kinlik mo to, hindi ko alam kung ano mangyayari. Pwedeng itong naglalambingan na dalawa is lalaki. Tapos may close button ka, liliit ulit. So ganun yung gustong behavior. Pero ang isosolve lang muna natin is paano to gagawin. Dati, JavaScript yan. Sa maniwala kayo sa hindi, kaya na yan ng pure CSS. So, game. Game na ba kayo? Okay, hindi to magic. CSS lang to. Okay? Ang problema kasi, wala tayong tag para dun sa overlay. So, ang gagawin natin, malamang part siya ng LI. Tama ba? Ito kasi LI eh. So, gagawa tayo ng HTML tag para sa kanya. Specifically, para lang, ay, nawala. Ito. So, sir, ano yung class na pwede natin gawin? So, ganito yung gagawin natin. Pansamantala, meron akong div na overlay. Sasabihin ko, meron akong class na overlay. Sa loob ng overlay, meron akong picture. Matatagpuan ko si cross.png. Sige, okay lang yan. Hindi mo pa natin nakikita.
So, pag ginawa mo yung cross.png, magugulo yung layout natin. Nandito kasi siya sa baba. Ito. Okay? So, sir, ano pa yung kulang dyan? So, ibig sabihin, pag nandito daw, pwede kong i-link yung brochure. I-link ko yung brochure. Okay? So, balik lang uda tayo dito sa laging nawawala. Okay? So, itong A. So, pwede kong A, wala muna siyang patutunguhan. Then, pwede ko sabihin, ito yung brochure. Malamang alam niyo nang alam niyo nang gawin yung nandito sa ibaba kasi meron tayong settings niyan. Pero hindi mo natin gagawin. Okay? Sir, nasa na siya? Ito na siya oh. Nandyan yung cross, hindi mo lang siya nakikita. Okay? So sir, the question is, paano ito yung buong overlay ipapasok mo dun sa image? So remember, meron tayong portfolio thumbnails. Diyan nakalagay yung IMG at saka yung div. Tama ba? So, ang gagawin natin is pupunta muna ako dun sa portfolio thumbnails. So, hanapin ko yung settings kung meron na. So, itong portfolio thumbnails, kung nag-a-agree kayo, gagawin ko tong relative. Bakit? Itong overlay ko na to, ibabangga ko dito sa corner. Top, 0, left, 0. Nag-a-agree ba? Okay? So, itong portfolio thumbnails, LI, sorry, wala pala akong settings para sa LI kasi nasa loob tayo ng LI eh. Okay? So, kopyahin ko na lang ito. Ito. Itong portfolio thumbnails. Tapos, gagawin ko lang siyang LI. Tapos, position. Sir, bakit ulit ginagawang relative? Gagalaw yung overlay natin sa confines nung LI lang. Ibig sabihin, dito ka lang gagalaw. So, next, sir. Ano pang meron? Pwede ko sabihin, portfolio. Kung di ako nagkakamali, portfolio. So, wala lang naman yung overlay eh. Pwede na akong dumiretso dyan. So, overlay na mismo. So, sir, paano natin i-resize yan? So, pwede mo sabihin, meron akong width, 100%. So, meron akong height, 100%. 100% nung ano? Nung LI mismo. Nung container. Okay? So, bibigyan ko kayo ngayon ng background, pansamantala na red, para makita nyo lang kung nasan. Nandun tayo sa baba. Okay? Then, gagawin ko is, position, absolute, ibabangga ko sa top 0, at saka sa left 0. Tinatakpan ko na yung image. Okay? So next, paano natin ito aayusin, sir, na maganda pababa? Gagamit din ako ng flexbox. Pero, babaguhin ko yung direction niya. Instead na row, gagawin kong column. So, sir, paano i-design yan? Remember, flex container ko ay overlay, flex item ko ay IMG, at saka A. So, madali lang yan. Sabihin mo lang kay overlay, ikaw ay display, flex. E di magkatabi na, no? Baguhin mo yung direction. Gawin mo column. Pababa. Kung pababa na siya, baligtad na ngayon. Yung justify content ko, siya na yung vertical. So, mangyayari dito, justify content is isa-center ko. Okay? Tapos, yung align items ko is gagawin ko din center. Ayan yung brochure. Binago lang natin yung direction ng flexbox. From row, gagawin ko lang column. So, sir, nasa na yung brochure na yan? So, overlay A. So, babalik ako dyan. Overlay A, link. So, sasabihin ko, color, white ka muna. Okay? Then, gagawin ko din is text, decoration is none. Yun yung ibig sabihin. Sir, bakit hindi nagkakaganyan? Kailangan may mga kapartner kasi siya para mabago mo yung kulay. Kasi naklik ko na siya eh. So, pwede mo sabihin visited. Okay? So, para maging white. Tapos, ang gagawin ko, para magka-margin sa taas, display, inline, black. Okay? So, margin top. Siguro, margin top. Okay?
So, siguro mga 20 pixels. Sir, paano ko babaguhin yung color? Paano kung merong transparency? Gagamit ako ng RGBA. So, sir, saan nagagamit ang RGBA? So, papakita ko na sa inyo kung paano ang RGBA. So, RGBA, hihingan ka ng values ng red, green, at saka blue. Then, yung huling A is alpha. Transparency ang ibig sabihin nun. Nandun na ako sa nandun ako sa ibabaw. Okay, pag ginawa mong 1, ibig sabihin, opaque. Okay, solid siya. Pag ginawa mong 0.75, yan. Pili ka na lang kung ano maganda. So, siguro 0.65 at least. Okay? Okay? So, sir, anong behavior naman ang gagawin natin? Anong kasunod? Anong kasunod? So, ibig sabihin, dapat wala pa siya dyan. Kapag nandyan pa lang yung LI ko, dun pa lang siya lalabas. So, paano gagawin natin dyan? Okay? So, ibig sabihin lang, pag nag-hover ako ng thumbnails, tsaka lalabas yung overlay. So, kopyahin mo to, Ctrl-C. So, pag nag-hover ako ng LI, ang mangyayari is yung overlay is may magaganap. So, ang gagawin ko muna, ang top nito is hihilahin ko pataas. 100% na doon sa taas. Hindi namang maaaring kita mo na agad Ganyan sir yung design ko. Paano yung way para itago muna natin siya pansamantala? No. So, gagamit ako ng overflow na hidden. So, ganito. Lahat ng lalagpas sa aking LI is itatago ko muna. Nandyan yung 100 pixels. Pag nag-hover ako, ibabalik ko yung top position ko sa 0. Tama ba? Okay? So, ibig sabihin, pag nag-hover ako, teka, may position absolute ba ako? So, ito yung top. So, portfolio thumbnails. So, pag nag-hover ako, wait lang ha. Ito yung thumbnails, position relative, overflow hidden. So, dapat meron akong namimiss na settings. Okay? So, yung overlay natin is ito yung settings. So, sa top, 100. Sige, tanggalin ko muna ito, So, tanggalin ko muna yan. Meron ba akong maling ginawa dito? Wait lang ha. Nung nilagay ko yung top, ba't nandun na siya sa ilalim? So, wait lang ha. So, flex column. So, i-refresh ko muna. So, wait lang. Hindi ko na siya mailagay dun sa taas. Ako ba yung naka-position absolute? Yes. Yung overlay ko yung naka-position absolute. Itong relative na to, tatanggalin ko pala to dito. Okay? Ang matitira lang dito is yung top 0. Okay? Okay? Pag nagawa mo na yan, ang gagawin mo is i-multiply mo lang ito. Yes. So, copy. So, dito mo siya ilagay sa pagitan. Okay? Then, ang mangyayari is, let's see. Okay? So, pwede ko siyang i-click. Okay? So, ibig sabihin, active pa rin yung link. Nakiklik ko siya . So, yan yung gagawin natin. Sir, ano pang pwedeng improvement? Attention to details. Kung titingnan nyo, yung overlay ko ilang pa sa image ko. Tama. Ayan, Kasi, ang image, by default, ay inline element. So, kailangan makover ko yung container ko na LI. So, remember, kapag ikaw ay inline element, although meron siyang width and height, in kasi, ganun kalaki kasi yung images ko . Pero sa totoo lang, siya ay inline element. So, sir, anong remedyo dyan? Lahat ng portfolio thumbnails na IMG, so pwede ko sabihin ganito, is pwede kong sabihin display black para kampanin ko lang yung buong space. So, shoot na. Sir, anong magandang gawin pa dyan para may dating naman? Lagyan natin ng simpleng animation lang. Okay? So, ready na?
Gusto kong mangyari, manggagaling sa taas. Remember, negative 100%, bababa siya unti-unti. So, sir, paano ginagawa yan? Ready? Ito yung next topic, animation. Pwede kong sabihin, transition all. Lahat ng pwedeng i-animate, gawin mo na. Ano lang yung ibig ko sabihin kung all? Di ba ang nagbago lang naman natin, top, from negative 100% magiging 0. In 2 seconds, gagawin natin is in yung animation na tinatawag. Ibig sabihin, may dating lang siya pagbagsak. Then, halimbawa, i-reset ko siya. Then, slowly but surely, in 2 seconds, dapat bababa. Hindi ito JavaScript, CSS. Tapos, pag tinanggal ko, ang animation niya from 0, babalik na negative 100%. So, hindi ganyan. Para makita mo lang, huwag kayong gagamit ng matagal. Pag ginawa nyo tong 20 seconds, good luck. O 5. Hindi maganda yan. Maghihintay ako ng 5 seconds. Anong tagal? Okay? So, typically, mga mga 0.3. Yun yung ginagamit namin. Walang problema. Sir, gusto kong manggaling sa left side. Hindi. Ang gawin mo dito, ang i-left mo naman dito is negative 100%. Ang i-top mo is 0. Okay? Tapos ang i-animate mo naman dito is left. Okay? Naka-overflow hidden naman yan so hindi mo siya makikita. So kung gusto mo sa left side, walang problema. Okay, sir, gusto ko na ikot. Tsaka mawalan ako ng bala Sir, gusto ko na bounce. Pag pumunta sa tabi na ganun, tas tsaka titigil. So, yan yung next topic. So, CSS tayo? CSS animation. So, pwedeng gawin mong ganyan, pwedeng manggaling ka sa ilalim. Yan yung tinatawag na, na animation. So, ang gagawin mo na lang dito is polishing na lang. Distancing, kung meron ka. Ito. Gagawin ko tong black. Sige, gawin na nating black. Siya ay Navigation Links LI. So, hanapin ko lang. Ito. Navigation Links LI. So, kailangan marami lang akong settings. Okay? So, ito ay color black. By default. Okay? So, kukopyahin ko lang. Kasi kailangan nga. Hit na hit ko talaga mag-design ng ng navigation. So, ito, tatanggalin ko na siya. Then, pwede ko sabihin visited. Naklik ko na kasi siya So, visited. Para maging black lang ulit. May mali akong settings. Nagbago ito. Okay? So, yung sabihin, puro black na lang. Kahit anong gawin ko. Basta laging naka-pairing yan. Lab hack. Magka-pair lang sila. So, ito. Sir, napaka-sensitive ng client natin. Ito daw ay dapat ay pantay dun sa guhit. Hindi So, sir, anong gagawin mo dun sa notebook? Bibigyan ko ba siya ng negative margin? Napaka-sensitive ng client So, ang tatargetin ko is IMG na merong alt notebook main. So, tatargetin ko to. So, copy. So, balik lang ako sa header. Part siya ng header, di ba? Last na to. So, part siya ng header. So, pwede ko sabihin, sa loob ng header, meron akong IMG na merong attribute na alt notebook main. Okay? So, sir, gagamit ba ako ng negative margin? So, hindi ako gagamit ng negative margin. Anong gagamitin ko para may position ko siya? So, position. Kasi pag gumamit ako ng margin, halimbawa, margin top, negative 50 pixels, hihilahin ko siya sa taas. So, tama ba? Header? Part ba siya ng header? Ay, hindi. Branding. Sorry. So, part na siya ng branding. Okay? So, branding, image. So, ang gagawin natin, halimbawa, itry ko lang to, So, meron akong, bali spelling, branding.
Next time, magdadala na ako ng keyboard. Mahirap mag-type dito eh. Okay, branding, images, meron akong alt, notebook, main. Okay, so negative 50. So try kong 500 kung nadadrag. Yes, nadadrag naman. Ano kaso sumasama yung iba. So the way, hindi mo na kasi pwedeng gamitin siya. So ang gawin mo, gumamit ka ng relative, tapos yung top, ba 1 pixels. So hilahin nating pataas. Halimbawa, ito yung negative 10. Okay? Pansin niyo, hindi gumagalaw yung iba kasi hindi tayo nakaano. Ayan. Kung talagang gusto niyo ipantay, yun. So, gagamit na ngayon ako ng position relative na tinatawag. So, ganyan lang maging front-end designer. Okay? Tapos, yung margin niya, baguhin niyo na lang. Timplahin niyo na lang ulit to. Pwede namang timplahin mo na lang ulit ito. Itong portion ng branding. Halimbawa ay margin top. Hindi ko alam kung paano mo siya lalaruin. Para lang lumayo. Hindi, itong part na to, itong mga notebook na to. Para lumayo. Pero kung yung client naman ay satisfied na, ay di tanggalin nyo na lang. Pero yun yung ibig ko sabihin. Pwede mo siyang i-design na itaas mo pa. Okay? So, ito na siya, oh. Okay? So, yan. Ang kasunod nating topic ay paano mag-animate. So, paano tayo mag-animate? Okay? So, yan yung ating website. So, i-upload ko na to dun sa ginagawa natin. Okay? Kung meron akong account, halimbawa, meron akong web host, wala na naman akong internet, nalobat siguro. Nalobat na siguro. Yes, nalobat na siya. Okay, sayang din natin ma-upload. Pero ito siya. Ito yung layout. Okay? So, sige. Stop ko na.